Isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ang Santa Ana Hospital ay nagaganap na maging bahagi at manguna sa seremonya ng pagtaas ng ating bandila ngayong umaga. Palugod naming inaanyayahan ang lahat na makisa sa ating programa. Sa pagsisimula, ating saksihan ang pagtaas ng watawat ng Pilipinas habang inaawit ang ating pambansang awit na pangungunahan ng Santa Ana Hospital Choir kasabay ng banda ng Maynila. Pagkatapos nito, isang taus-pusong panalangin na pangungunahan ni Dr. Nerissa Isabel Sescon, ang OIC, Assistant Medical Center Chief at Head ng Infection and Prevention Control Center. Susundan naman ito ng panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Maria Cristina Viñas, ang OIC Human Resource. Pagkatapos nito, aawitin natin ang awit ng Maynila na pangungunahan ng Santa Ana Hospital Choir kasabay ng banda ng Maynila. Susunod ay ang panatan ng Bagong Pilipinas na pangungunahan ni Sanita Vistal, Chief MedTech. At pagkatapos nito, aawitin ang himno ng Bagong Pilipinas na pangungunahan ng Santa Ana Hospital Choir kasabay ng banda ng Maynila. Magbibigay ng isang mensahe ang aming pinuno ng Santa Ana Hospital na si Dr. Janet Del Mundo Tan. At panghuli, ating pakinggan ang ating kagalang-galang na punong lungsod ng Maynila, walang iba kundi si Honorable Francisco Isko Moreno M. Domagoso upang magbigay ng kanyang lingguhang mensahe ng karangalan at inspirasyon. Ako po si Dr. Simbeli de los Santos, OIC ng Allied Health Professional Service Division, tagapamuno ng programang ito. Maraming salamat po. Simulan na po natin ang ating programa. Ama naming mapagmahal, papuri at pasasalamat ang iniaalay namin sa iyo sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang magpagsama-sama sa araw na ito. Ikinagagalak ng aming mga puso na maialay ang sandaling ito upang makatagpo ka kasama ng aming kasamahan sa punong lungsod ng Maynila. Gabayan ninyo po ang aming mga pinuno na pinamumunahan ni Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso at ni Honorable Vice Mayor Angela Lechi Atienza, kasama na pang ibang department heads sa lungsod ng Maynila, sa kaibuturan ng kanilang mga puso at damdamin na maipamahagi ng wagas ang tunay na hangarin na mapaglingkuran, matamasa nawa ng bawat Manilenyo ang katuparan, kapayapaan, kasaganahan, kalusugan at kaligayahan sa bawat araw na daraan. Iligtas mo po kami at kasama ng aming mga pamilya at mahal sa buhay sa anumang kapahamakan. Nasa iyo ang aming bulong pananampalataya. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Itaas natin ang ating kanang kamay sa ayos ng panunumpa. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos sa bayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
Itaas natin ang ating kanang kamay sa ayos ng panunumpa. Panata ng bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaysa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili, kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas.
kagalang-galang na alkalde ng lungsod ng Maynila, Francisco Isko Moreno Domagoso, sa ating mga konsehal, ating Chief of Staff, Mr. Cesar Chavez, Secretary to the Mayor, Mr. Manuel Sarcal, ang ating mga department heads, directors ng mga iba't ibang hospital. Shout out lang kay Dr. Padilla, ating punong abala sa kalusugan. Mga kapwa kong kawani, ang aking kasama from Santa Ana Hospital, mga administrative staff, ang ating doctors, and ating nurses. Isang mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Santa Ana Hospital, ang ika-6 na ospital na itinatag ng Maynila, ay buong pagmamalaking ipinagdiriwang ngayong taon ang ika-15 taon ng tapat na paglilingkod sa publiko. Bilang isang Department of Health at Level 3 at PhilHealth accredited, licensed at 300 beds capacity na ospital, ito ay isang ganap na departmentalized na pasilidad. May mga subspecialty clinics na nagbibigay ng libreng serbisyong medical, surgical, dental, at iba pa sa mga nangangailangan. Sa paglipas ng mga taon, nananatiling matatag ang Santa Ana Hospital sa kanyang misyon na magbigay ng mahabagin at dekalidad na pangangalaga ng kalusugan sa bawat Manilenyo. Ang pinakamagandang at pinakamahalagang sandala ng ospital ay dumating noong taon 2020 na may pandemya ng COVID-19 na ito ay itinalaga bilang Manila Infectious Disease Control Center or MIDCC sa pamumuno ng ating alkalde Francisco Isko Moreno Domagoso. Naging pangunahing pasilidad ng lungsod para sa paggamot ng COVID-19. Ito ay may sariling molecular laboratory, storage hub para sa mga bakuna, at access sa mga life-saving na gamot tulad ng remdesivir at tocilizumab. Ang makasaysayang tungkuling ito ay nagtahak ng pangalan ng Santa Ana Hospital bilang haligi ng tapang at kahusayan sa pampublikong kalusugan. Sa kasalukuyan, patuloy na pinaghusay ng Santa Ana Hospital ang pamantayan ng pangangalaga sa pamamagitan ng ISO 9001 Series of 2015 na sertipikasyon at tuloy-tuloy na pagkilala para sa mga inisyatiba sa pagpapabuti ng kalidad. Pinalakas ang programa laban sa rabies at leptospirosis sa pamamagitan ng pagdagdag ng supply sa anti-rabies vaccine ng ating punong lungsod at pagbukas ng Manila Infectious Disease Control Center bilang leptospirosis ward. Pinaghusay ang sistema ng PhilHealth revenues mula 24,183,708 noong nakaraang taon, July to September 2024, ay tumaas ng 27,394,334 ngayong taong July to September of 2025 na may kabuoang 3,210,625 or 13.27% na pagtaas ng revenues. Nagbigay ng direktiba na simulan na at palakasin ang ating Yaman ng Kalusugan program. Nakatanggap ito ng ang ating Santa Ana Hospital ay nakatanggap ng maraming pambansang parangal, kabilang ang Best Level 2 Government Facility mula sa Philippine Hospital Association noong December 2024 at maraming pagkilala mula sa Philippine Society for Quality in Healthcare sa kanyang mga Gold at Silver Award-winning quality improvement studies. Ang Family Medicine Residency Program ay nakapaghubog ng mga pinakamahusay na manggagamot, nakapaglathala ng internasyonal na pananaliksik at nakuha ang pandaigdigang pagkilala. Kamakailan lamang, ginawaran ng Department of Health
ang Santa Ana Hospital ng 98% na marka sa Integrated Hospital Operations and Management Program na nagpapatunay sa kanyang walang humpay na pagsusumikap para sa klinikal na kaluhusayan at matatag na pagtatalaga sa kalusugan sa kagalingan ng sambayanang Pilipino. Bukod dito, ang laboratory services ay nagkamit ng 3 stars rating. Ito ang pinakamataas na namithi ng isang LGU hospital ayon sa DOH NFSRB ISO 15189 Series of 2022 Readiness Assessment. Ito ay isa pang international na standard o pamantayan para maging globally competitive tayo na ayon dito sa ASEAN standards. Naubusan tuloy. At syempre po, gusto ko pong ipagmalaki ang aking kapamilya, ang aking kapuso, ang aking kasama sa Santa Ana Hospital. Kami po ay handang maglingkod at magserbisyo na may ngiti at may puso. Magandang umaga sa ating lahat. Kami po ay 24/7, kaya kating-kating po sila kumanta at bumati sa inyo, Yorme, ng isang happy birthday. Ready, sing? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy At ngayon, ang ating lahat na pinagkukuhanan ng bilang gabay, haligi at inspirasyon, ating minamahal na alkalde ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Maraming salamat ang ating direktor ng Santa Ana, Dr. Tan. Thank you very much sa choir. Meron pala kayong magandang tinatago. Tago nyo na lang. Thank you very much sa ating choir. At kay Dr. Sescon, maganda pala pagka nagpa-flag ceremony si Dr. Sescon. Sabi ni Letlet, ngayon ko lang nakita si Dr. Sescon na walang mask. Si Dr. Sescon, I would like to inform everyone here, she is the head of the infectious disease ng Santa Ana. Remember, there are so many stories during the COVID, but I would like to inform you, kaya malakas ang loob ko magtatayo ng mga infectious center. In fact, modesty aside, it was the city of Manila with regard to hospital setting to put up the first COVID infectious disease center sa isang floor natin sa Santa Ana Hospital. For the simple reason, noong tinatanong ko sila, ang unang-una sumagot sa akin, kayang-kaya yan, sir. Sisiw. Kasi marami tayong infectious disease na inaalagaan siya. Kaya sabi niya, mahinang klase yan, kaya-kaya natin yan. And it was Dr. Sescon who said that. And it was there also most of the time noong natutulog ako sa City Hall, nag-update sa atin anong kakailanganin natin. Kaya yung mga remdesivir, tocilizumab, molnupiravir,
Sila ni Padilla, yan ang mga nag-ano nung araw, nag-i-inform sa akin. Kaya we are ahead of the situation. At the same time, I owe it to Santa Ana Hospital. Noong nagka-COVID ako, maraming offers sa akin. In fairness naman sa mga private hospital. Bagamat wala ng kwarto noon, I was being offered the best room in the hospital in the city of Manila as your mayor. Alam mo, minsan pagkalkalde ka, medyo may konti kang may pagtingin, kumbaga. But I opted to, and I said to them, no, I will stay in Santa Ana Hospital. Sabi ko, anong mukha ko sa Maynila na ipapakita kung yung mismong pasilidad na itinatag natin hindi ko gagamitin bilang isang COVID patient. So sabi ko, I'd rather stay there, and if something happened, I pay the price. But I'd rather stay there because I believe in our doctors and nurses in Santa Ana and MHD and all other hospitals. Kasi nung araw, ang Santa Ana, madalas itag yan eh. Mona Lisa. Yun ang laging, alam niyo yung Mona Lisa. Tanungin natin si Lubiloso. Panahon niya yung kinanta yung Mona Lisa. They just lie there and they died. But through the effort of all Santa Ana employees, your MHD, your city government, try to change this kind of perspective or impression sa Santa Ana. And Santa Ana, I can be proud of it because sila ang naging modelo na ospital noong panahon ng COVID-19. In fact, even the national government nangihiram sa atin ng storage facility. Because we have all those storage facility at negative 82, negative 17, negative 50, negative 25, name it, all types of brand new, high-end vaccine storage refrigeration. Nasa atin. Maswerte naman, sabi ko sa inyo, hindi ko naman pinagdamot ang Maynila ng pandemya, o di ilagay sila ng lagay ng vaccine sa Santa Ana Hospital. Siyempre, naglagay sila, naka-store sila, may parking fee yun. Kaya kung bakit, pag nilalabas naman yung vaccine para dali sa Metro Manila at sa ibang bahagi, siyempre may toll gate. Kaya sabi ko, bigyan nyo naman kami. O kaya kung bakit naging mabilis ang bakunahan sa lungsod ng Maynila. Again, those are the stories. And someday, history will judge us. But today, I would like you to at least give credit to all hospitals, private and public, doctors and nurses and medical frontliners who are with us, and some of them paid the ultimate price. But today, palakpakan natin ang Santa Ana. Nagbubuti na sila. Huwag kayong mag-alala. At totoo yung sinabi ni Director Tan, lagi na rin po silang nakangiti. Alam mo, tao, hindi mo naman pwedeng pasinungalingan. It's always about the people, no? Yung experience nila. So, to each and every one of you, good morning! And I would like to welcome Office of the Extension Community Service, Iris Manila Director Heriberto Astorga Jr. Sir, Dr. Heriberto pala. And Dr. Maria Rod Dinaga, Dean, College of Hospitality, Tourism Management, Iris, Manila. Faculty members, hospitality and tourism students. And speaking of students, mga UDM. Hindi mga UDM, papayatang sok pa. Masyado pang maga.
Mamaya sasaya na yung mga yan. Madadali nila yung 2 buwan nila. I'm happy for them. Nakasingil ulit si City Administrator, Warte Quintos. Kaya sabi ko sa inyo, hand to mouth. Pag may lumatag, chicha. Ganun lang tayo. And to the Bureau of Fire. Yung Bureau of Fire, yung kanilang allowance din ng 386 na Bureau of Fire. So 2 na lang ang hindi pa tumatama. PWD sa solo parent na lang. Kaya awaan Diyos, I still have 60 days to end before the end of the year. God will provide. To our Manila Youth Bureau Director John Daniel Lino, congratulations, most outstanding local youth development office. Lola mo, panalo. Come here. Proud of you. Director Lino, early achievement is to register almost for more than 1,000 youth organization. You are striking within your community. Congratulations. We're very proud. Please, palakpakan natin ang buong team ng youth. Keep it up. To everyone, see, kapag nagbuti kayo, ay talagang kikilalanin ng mga organisasyon. Nakita nyo yung Santa Ana kanina? So many awards. And I want you to have the same for your team, for your department, or bureau. Muli, congrats. Nakaban. Mahal ko yan eh. So, again, to welcome, halika po kayo, mga taga-Iris. Halika. Sila po ay will re-initiate the Adapt Apart concept for program of Iris. And they're gonna go back to our Arroceros Park to help nurture and adapt to the greeneries, creating more green space in the city. And I hope, sana, may awa ang Diyos, magtuloy-tuloy ito. Sana, total kwentuhan lang. Wala namang yad pa to. Sana, hopefully 2 years from now, makapag-flag ceremony tayo sa Intramuros Golf Course. Because it's going to be Intramuros Forest Park. If and if they're going to be supported by the national government, which President Marcos already made a commitment, we're going to build something not only for ourselves, but for our great-great-grandchildren. That's how it is. Ang talagang makikinabang doon in those kind of open green space, yung mga ninuno natin. Initially tayo, but it would be better for our children, grandchildren, great-great-grandchildren. Tulad ng gustong gawin ng Iris ngayon, to help the city government to put up more open green space. And that's what we need, especially in this area. And I don't know if some of you been to New York Central Park. And that's what we're going to build there. Our dreams and aspiration. For the meantime, pangarap. Samahan ninyo akong mangarap. But it's moving towards to fulfillment of the dreams. May awa ang Diyos. Sana nga. Doon sa ano ba yung poster? Thank you very much sa naglagay ng poster. Thank you very much sa inyo. Tumuskas pa kayo. Sa PWD. Para senior citizen. Nako, senior citizen. I don't know if you heard it noong 24
I signed multiple MOUs with the food chain in the country, and we're going to provide at least thousands of jobs for our senior citizen and PWDs. Thanks to those company at sa ating mga PWD. Ito. Teka, naalala ko lang. Tama ba? Limandaan daw. Larga na. Mga sabuyer. Do your best. Yan ang ibig sabihin. No? Hindi maling anda yun. Namambulig. Larga. But anyway, thanks to our seniors there. And I hope that the PWDs galingan ninyo. Unti-unti, ipabalikan ang tiwala sa atin. Kaya sa aking mga kapwa-empleyado, please, do your best. Still have 2 months to reach our goals, or at least survive the cost of operation, cost of services. And if there is may konti pang sobra, let's put that into PYO. Pinasasarap ko na yung pangalan. PYO, prior years obligation. Para mas masarap pakinggan. Ayoko negative. Madalit salita, utang ng nakaraan. Ganun po ibig sabihin nun. PYO. Pag may konti tayo, sige lang na sige. Masasama, magpapang-abot din yun. Sino ba walang utang rito? Taas ang kamay. Kita nyo lahat, nakabali kayo. But that's life. We have to survive. We have obligations. I have obligations to 2 million nighttime population and 3 million daytime population in Manila. You have obligation in your respective offices and bureaus and department, and you have obligation to our people. Kaya tayo nandito, pasweldoin tayo ng taong bayan. Ang trabaho natin paglingkuran sila in our field of undertakings. So I want you to excel, and this is another week. Salamat sa Diyos, another year. I am now 19 years old. Naintindihan nyo na yun. I thank the Lord, and I really wish, this is my real wish, that there will be peace on earth. To all what's happening, we're just a pawn in the chessboard. Second, I want the Filipino people among ourselves as Manileños to start loving each other, showing empathy or malasakit man lamang. Because at the end of the day, we may hate each other, but we're gonna see each other in the intersection, in the hallway, or maybe our friends. Life is too short to have full of hatred and toxicity. Wala, we move on. We move on. Let them, alam ko, galit din kayo sa nangyayari, sa ginawa ng ilan sa gobyerno. Lahat tayo galit, no question. But our hate or hatred and anger will never change anything. But what we can change is that maswerte tayo dito, nandito tayo sa Kartilya. Ano meron tayo? Bahagi ng gobyerno. At pagiging bahagi ng gobyerno, may kakayanan tayong magbago ng katatayuan ng ating mamamayan at nasasakupan. So do your thing. Do your job. That's it. Go home with your family. Be safe every day. So that's what I wish for. I wish that we should start loving each other again. Not that kind of love. Hindi pang sobo. Love talaga as in like we understand each other, more compassionate, more wide. Yung sympathetic or empathy to one another. Huwag natin walain yun.
dahil lamang sa iilan. Stay away from toxic people. Pag toxic, scared ka na. Huwag ka na kasi, alam mo, tama yung sinabi ng mga matatanda sa atin. Ang isang kain ng kamatis, mabulok lang yung isa. At hindi naman kayo nagkahiwa-hiwalay, malamang sa hindi, bulok na rin kayo. Ganun ang mangyayari sa atin. Let's just stay away with those things. Para hindi kumunot ang mga noon ninyo. O sayang naman yung Natasha. Inuhulugan nyo pa yun. Meron pa ba gano'n? Wala na, cash na. Ha? Meron pa. Inuhulugan yun eh. Naalala ko yung Everbelena nung araw eh. Those are the things. Oh. Sayang eh. Ipinagaganda mo ang sarili mo. O pinababango mo ang sarili mo. Kasi gusto mo maliwalas ang outlook mo. Pag nakita ka ng ibang tao, yung yummy ka, alam mo yung ang sarap mong kasama, masarap kang kabanding. Di ba yun ang gusto mong feeling? Kaya inaayos mo ang sarili mo at presentable ang sarili mo. And yet, you'll be surrounded by toxic people. Stay away from them. Your life will move on without them. Tama ba? Mag-iingat kayo. Gusto yun na wish ko. Wala na ako ibang wish. I have so many things to thank the Lord. I have nothing, came from nothing. Nothing to ask for. Whatever it is with me, salamat sa Diyos. Salamat sa mga taga-Luzon ng Maynila sa pagkakataon. And then let's just do our best to serve our people. Minsan lang tayo dadako sa mundong ito. Mag-iwan na kayo ng marka, na markang susundan, na mga susunod na manggagawa ang publiko ng pamahalang Luzon ng Maynila. And that kind of guy, those steps, sana nasa mabuting tahaki. So mag-iingat kayo. Enjoy the rest of the week. Enjoy the rest of your time working for people. Put a smile in your face. Open your heart. At maging masaya tayo ngayong linggo to dahil tayo ay may trabaho. Ingat kayo. I love you. Magandang umaga. Pagpalain naman kayo ng buong may kapatid. Manila! God first. Thank you.